Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, "Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila." Kaya tumayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-25 linggo sa karaniwang panahon, at sa ating pong ebanghelyo narinig natin ang mga habilin o instructions na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang maganda po dito, bago po yung mga instructions, bago yung mga "wag kayong magdadala", ibig sabihin wala, no? Sila ay binigyan na muna ng kakayahan at kapangyarihan. Bago po sinabing wag nang magdala ng supot, tinapay, salapi o bihisan. Wala silang dadalhin, pero meron na silang natanggap mula sa kanilang Panginoon, mula kay Kristo. Ang kinakailangan na lang ay yung kanilang buong pagtitiwala na dapat nilang sundin kung ano ang ibinigay ni Kristo sa kanila. Kadalasan kasi kapag mayroong mga ibinibigay sa ating mga task o misyon, kahit sa mga activities natin sa simbahan, nagugulo tayo kasi para bang mas umiiral sa atin yung pangunahan natin kung ano ang plano ng Diyos. Nagkakaaway-away, nagkakagulo kasi minsan pakiramdam natin parang walang sense naman yung binigay sa atin kasi di ba maglalakbay ka tapos walang damit, walang supot, walang tinapay o pagkain. Paano tayo nun? Hindi pa man tayo nakakahakbang, punong-puno na tayo ng pagdududa, punong-puno na tayo ng yung bang kawalan ng tiwala. Kaya lahat ng ginagawa natin, hindi na ito dahil o ayon sa plano ng Diyos, kundi ito ay ayon sa gusto natin, yung plano na natin. Kaya marami na nai-stress, nag-aaway-away, kapag hindi nangyayari yung ayon sa kanilang plano. Kaya yung pagtitiwala, napakahalaga po na magtaglay tayo nito. Dahil kapag ang Diyos ang nagpadala sa atin sa misyon, siya din naman ang bahala sa atin pong pangangailangan. Magtiwala ka lang kahit sa mga panahon na para bang na pupuno ka ng pagdududa. Magtiwala ka lang kahit sa mga panahon na hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari.
Amen. Thank you.